Ingon ni, so Samuel said, has the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. So igsoon, usay makaingon ta nga magsakripisyo. Mas maayo siguro magsakripisyo. Pero igsoon, ang pinakamaayo ang pagkamasinugtanon sa Ginoo. Amen. Obedience is better than sacrifice. Mali pa namin igsoon nga si Saul, King Saul, na disobey siya sa Ginoo. Gingan siya sa Ginoo nga, King Saul, kinahanglan nga huruton nimo pagpatay ang mga Amalekites. Nga naman nga pamatay ang Amalekites, tungod kay ang mga Amalekites, sila ang mga tao nga kanang nagdumot sa Dios. Sila ang mga tao nga naghimog dulungtanan batok sa Dios. Sila ang mga tao nga grabe sila ka rebuild batok sa Dios. Sila ang mga tao nga ilang natunglo ang Dios. Wala sila nagatahod sa Dios. Muna nga iyon ang Ginoo nga to kang King Saul, pamatyang hurot ang mga Amalekites. Hasta ilang mga kahayupan, pamatya tanan. Walay ibilin. O niya si King Saul, disulong siya nga doon sa Amalekites. Pagsulong niya sa mga Amalekites, naman siya nakita dito mga tambok na baka. Tambok kaayo ng mga baka. Moto nga, iyahang hiina ng mga tao, ng mga sundalo niya, ayaw ninyo pamatya ang mga baka kay tambok kaayo atong dalon. Atong ihalad sa Ginoo. Huwag niya mga igsoon nga, iya pag yung gi-spare ang hari na mga si Agag, iya gi-spare sa gubat nila. Huwag mo na nasuko ang Ginoo. Ningon ang Ginoo nga to kang King Saul, tungod kay imo mang gisupak ang akong mga sugot nimo. Imo mang gisupak ang akong instruction nimo. Karon dili na ka hari sa Israel. Matangtang ka sa paghari sa Israel. Mawala na ang imong otoridad isip hari sa Israel. Mo na igsoon nga si King Saul, ni depart ang Holy Spirit nawala na sa iyang kinabuhi. Nihawa ang Holy Spirit. Mao to nga distressing spirit ang iabot kang King Saul. Kanang spirito nga grabe ka distress ba? Kanang confusing kayo ang spirito. Niabot kang King Saul. Nawala ang iyang malinaw na hunahuna. Nawala ang iyang malipayon nga kasing-kasing. Nawala ang iyang pagka assurance diya sa Ginoo. Nawala ang iyang katagbawan sa Ginoo. Kaya nga naman, nipuli ang distressing spirit, nipuli ang confusing spirit, nipuli ang kanang espiritu nga nag-trouble kaniya. Kaya nga naman, nag-disobey siya sa Ginoo. Muna yung son, na di maayaw mag-disobey sa Ginoo. Muna yung ng Diyos diri, si Samuel, yung si Samuel nga, to obey is better than sacrifice. And to heed than the fat of rams. Kaya nagtuo si Saul na kung iya isakripisyo ka itong mga tampok ng mga baka, malipay ang Ginoo. Pero wala nalipay ang Ginoo. Kaya nga naman, ang gusto sa Ginoo, na dili siya maghalad o mga tampok na baka, kaya gusto sa Ginoo, ipahurot o patay. Pero wala niya buhata iso. Muna nga, iwala siya sa pagkahari sa Israel. Obedience is better than sacrifice. Number 5. Obedient spirit like Jesus will be exalted by God. So kadtong mga Kristohanon nga masinugtanon sa Ginoo, ibayaw ra sa Ginoo. Hallelujah. Gusto ba kang bayawon sa Ginoo? Magmasinugtanon. Moro gid. Magmasinugtanon. Kaya matod pa sa Philippians chapter 2, si Jesus, grabe siya ka masinugtanon. Atong basahan ni Ligson. Philippians 2 verse 8 to 10. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of God the Father. So in son, si Jesus, tingnan rin,
found himself or humbled himself and obedient to the point of death. Si Jesus nagpaubos siyang kagalingon o unya nagpasilugtan hangtod sa kamatayon. No, grabe si Jesus kamasilugtanon sa man. Walay butang nga wala sugtan. Walay sugo sa man, wala sugtan. Tanan nga sugo sa taman, tanan instruction sa man, iyang gibuhat igsoon. Muna ingon niya, obedient to the point of death. Kung tugon niya na igsoon, naggrabe siya ka-obedient, grabe siya kamasilugtanon, gitagaan siya sa Ginoo o gibayo siya sa Ginoo. Gitagag ngalan, ngalabaw sa ngalan. Nagisan pa gani, tanang tuhod pagkapiko. Nang dila magasugi, nga sa Jesus, mga Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Obedient spirit, like Jesus, will be exalted by God. Number 2, observe carefully. Observe carefully. Dili niya itong balik ko basa ikson ang Deuteronomy 28 verse 1. Ingon rin nga, if you diligently obey the voice of your God to observe carefully all His commandments. Now, what is the difference between obedient and observant? And the word observe from the Hebrew word shamar is keep guarding, keep on guard, or watch over, or protect. So, observe, sa ato pa, ato yung bantayang insakto. No? Bantayang insakto. Watch over, mabinantayon pag-ayo. Then, protect. Proteksyonan ang unsay naa diya sa pulong sa Diyos. Ang word of servant, guardian of God's commandment. Guardian of God's commandment. Or it is paying strict attention to details and being quick to notice things in God's word and commandment. So grabe ni siya kaban. Usapan pa ni sa mga sundalo pa ni, gitawag ni siya og mga commandos, mga komando. Kana mga commandos sa US Army, kana mga komando igsoon. Muna sila ang mo penetrate sa mga lisod kaayo nga mga operation, mga malisod kay operation kay kaning mga komando, mo ni sila ang strict, grabe sila ka strict. Strict to kay sila nga mo pay attention sa mga detalye. No, sa mga detalye sa unsay naa diha. Mo ni nga kung may observant of God's commandment, ikaw mismo mubantay kag maayo unsay mga detalye diha sa mga ipangsulti sa Dios, unsay mga detalye diha sa mga instructions sa Dios. Imo nang bantayag maayo nga sundon gid siya. Mo ni gitawag og observant. So observe, the word shamar, and obey, the word shama. So mo na nga ingon diri nga observe carefully, to observe carefully all His commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. So, ang pagkamasinugtanon o ang pagkamabinantayon diha sa mga gisugo sa Dios, sa mga instructions sa Dios, mo tuboy nimo, no, mo wali nato ngadto sa ingon diha, set you high above all nations. Mo ni siyang matulod nato, mo ni ang mutukmod nato nga mahimo kang ibabaw nga ituboy ka ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Glory to God. So mo nga importante kayo nga mga sabtan tungod kay sa mga Israelita, hapit na mamatay si Moses, hapit na siya mo adto sa langit, no? So, mo cross over na sila sa Jordan River, and then mato na sila sa Promised Land. And the